Sabi nila matapang si Bantag. Ako, hindi totoo matapang si Bantag. Isa sa bilibid kami, bawal at tanga. Tumahimik ka na lang pag bagito ka. Kaya kasi dun eh. Kala ko nakakatakot. Parang balwarte ng mga guard doon. Ni-snipe nila. Yan doon mga riot talaga. Sabi namin yun yung komando. Tingnan, maglungkot-lungkutan ka naman, daanan ka Chinese eh. Babigyan ka 2,000 eh. Kailangan doon makisama ka para tumagal ka. Kailangan magkaroon ka ng tatak para meron kang panlaban tayong amoy doon eh. Baho talaga eh. Matutulog kayo, nakatayo doon. Liit lang. Siguro mga 100 kayo doon. Kung ano nung tumutubo sa balat mo. Pagkain doon, talong na nilaga. Lalagyan ng sabaw at asin. Doon ka lang sa buyon. Yung ano ng CR. Doon ka, mabasa-basa ka rin. Saka yung pagkain doon, basan mo yung mga nanunungkulan para hindi mabasa. Pag nabasa yun, papalo-paloin ulo mo ron. Nagnakaw ka, mga mayor, ikaw mag-iinitan. Meron yan, dadapaan mo yan. Pagka napasok ka dyan, sigurado buburahan ka pag ibang pangkat ka. Lahat bawal sa'yo. Doon ka lang, malahimik ka na dyan. Kakalungkot lang daw, pag matutulog ka, siyempre, isipin mo pamilya mo, gulat ka, mga kakosa mo, nasa likod, umiiyak, iniisip niya yung pamilya nila. Bawal mo sila sitahin, pagagalitan ka ng mayor, biyaan mo ilabas niya yung emosyon nila. Magbibigyan lang ako ng pagkakataon, baguhin, magbabago talaga ako. Kung makulit kayo, pagandaan niyo yung pangungulungan niyo, huwag kayo matakot. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Ray na nangulungan sa Malabon City Jail ng 7 taon. Tapos nasintensyahan ako ng 2019. Mga 3 years din ako sa Muntinlupa. Okay lang po ba kwentuhan niyo po kami ng buhay niyo po dati bago po kayo pumasok po sa loob? Ano po yung ginagawa po ninyo? Ano po yung trabaho po ninyo? Yung trabaho ko, ano lang ako, yung pa 6 months, 6 months lang. Minsan wala talaga trabaho. Sa hirap ng buhay. Kaya napasok ako sa ganyan kalakalan, yung mga illegal, yung drugs, napasok ako dyan. Kaya ang hirap ng buhay namin talaga nung 2012 eh. May nag-introduce po ba sa inyo na pumasok sa ganong buhay po? O parang pinili niyo na po talaga na hanapin yung ganun? Wala naman na ganun, parang nagkusala lang din. Kasi may mga kaibigan tayo na nakalinya sa ganyan. Ano po? Naaalala niyo pa po ba kung paano po kayo nahuli nun? Nung panahon na yun, nagtatalo kami ng pisang ko sa kwentahan ng pera. Bigla may kumuha sa akin ng drugs. Di ko alam, asset na pala yun. Nabigyan ko. Ngayon inuli ako. Dinala ko dun sa Malabon jail na mismo, sa detention po nila. Nakapagpiyansa pa ako nun. Tapos, hinuli ulit ako. Kasi nga, may nakapag-areglo. Yung unang huli ko, nakapag-areglo ko ng, bali, umabot ng 79,000. Tapos kinuha pa yung laptop ko, pabango. Parang silang nag-grocery, mga kapulisan nun. Kinuha yung pera ko. Sana po kayo, na-bypass po kayo? Ganun po yung nangyari? Nabaybas, ganun. May asset na nakabili daw sa akin. Tapos nahuli ako mga 15 bag. Nahuli sa akin. Pero dati po, nung nagbebenta po kayo nun, mga magkano po yung usual na kitaan po ninyo? Wala kayong kita nun kasi isang ano lang, pag-deliver ko lang, meron ako 30,000 na kinikita. Kahit sa isang deliver ko pa lang yun. Pinapasa ko lang naman yun, hindi naman ako nagtutulak eh. Pasa lang. Pass break. Parang career lang po, ganun. Parang career lang. So, ano po ba, na-rate din po kayo yung, na-rate din po yung bahay po ninyo? Dinade bahay namin, pero wala na. Uminto na ako. Yung nga, dahil na nagkapera nga sila sa akin nung unang huli. Yung pangalawang huli, wala na talaga. Hinuli na lang nila ako. Gulat ako, kinasuhan ako ng Section 5, no bail. Ano po yun? No bail, Section 5, yung wala akong piyansa. Alam niyo po ba kung anong yung mismong kaso niya tungkol saan po siya? Yung Section 5, yung drugs dyan eh. Sa public Drugs. act drugs. Tapos nung kinasuhan po kayo nun, diretso na po kayo ng Malabon. Diretso ako ng Malabon. Ang hirap. Una sa Malabon, ang hirap talaga.
Lalo na wala ka tatak. Ang hirap. Kayo po, hindi po kayo sumali sa gang po nung... Yung mayroon ako doon kalugar, kailangan magkaroon ka ng tatak, sabi sa akin. Para meron kong panlaban doon sa malaki. Dito na sa Malabon Jail, sa malaki nga. Kasi sa detention, wala kami mga tatak eh. VIP, mahal. Mahal ang bayad ng VIP. Nung ano po, no, nung unang pasok po ninyo doon, ano po yung parang reaction po ninyo? Siyempre, nagulat ako, iba yung amoy doon eh. Yung sa lumang detention, ang baho talaga eh. Matutulog kayo, nakatayo doon. Stress na ako noon, tapos ganyan pa tutulugan nyo, nakatayo kayo. Tutulog ka, nakatayo. Siksikan kami sa detention, liit lang. Siguro mga 100 kayo doon. Sikip, kung ano nung tumutubo sa balat mo. Kaya lugin-lugi ka pag wala ka tatak. Pag wala ka tatak, tumayo ka lang. Pag may tatak ka, mahiga-higa ka dyan. Magkakasama po ba yung may tatak tsaka walang tatak po? Hindi po yung Kasama, pinag-iwan. nakabukod. Iba yung higaan nila, iba yung ano nila. Pag VIP ka, siyempre iba yung treatment nun. Maganda talaga ang ano nun. Magkano po ba yung bayad pagka VIP po? Bakit ka 300 sa araw ron? Pagka VIP po, ano yun? May sarili kang... May sarili ka nun, may sarili kang higaan dun. May sarili kang karton dun, karton lang. Yun ang higaan mo dun, makakahiga ka talaga. Eh, hindi ka tulad ng mga walang tira dun. Talagang doon ka lang sa buyon. Alam yung buyon yung ano ng CR. Doon ka, mabasa-basa ka rin, kayo naliligo. Pagka meron po naliligo, kitang-kita niyo po talaga yun. Oo, kita-kita kasi mga lalaki din naman yun. Wala namang problema ron. Ano po, no? Ito, since nakwento niyo po yan, pwede niyo po ba kami kwentuhan nung ano, yung environment dun sa loob? Ang baho Hindi ron, describe. saka yung pagkain doon, hindi kami binibigyan ng gobyerno ron. Yung kinukuha mong pagkain doon, kinukuha nila sa tatawag nilang calling. Calling doon, yung mga dumadalaw, may bayad yun. Di kasi yung gobyerno doon, yung kapulisan doon, hindi naman kami binibigyan ng pagkain doon. Kaya sila nag-provide yung mga nanunungkulan doon sa loob ng detention. Sila yung nagbibigay ng pagkain doon sa mga lalo na pag wala kang dalaw, wawa ka doon. Lagi ka maghuhugas ka ng pinggan doon. Buhati ka doon, lalo na pag nagbaha doon, kailangan ipasan mo yung mga nanunungkulan. Papasan mo, para hindi mabasa. Pag nabasa yun, papalo-paloin ulo mo ron. Yun ang kahirap pag wala ka tatak. Ano pong ibig sabihin nung pagka sinabing nanunungkulan po? Mga nanunungkulan, mayor, vice mayor, mga nangangalaga sa mga mga kosa dyan, saka yung mga tatawag na kwerna, wala tatak. Eh since may ano po, no, may mga gang po sa loob. Kamusta naman po yung yung environment pa? May mga nag-aaway ba lagi doon? Wala naman. Hanggang sa loob sa jail, wala naman kasi solid kami doon sa jail eh. Solid na na Sputnik ron sa jail namin sa Malabon. Solid yun. Pagdating doon sa Malabon, ang pagkain doon sa iba yung detention eh. Yung sinasabi ko kanina, detention yun. Itong sinasabi natin ngayon na sa Malabon jail, yung pagkain doon, gobyerno na nagbibigay. Nabanggit po ninyo yung yung Sputnik po. Sumali po ba kayo sa Sputnik po? Sumali kaya lang matagal bago ako nakasali. Kasi marami ka pagdadaanan. Hindi agad-agad binibigay yung tatak na yan. Kailangan paghirapan mo. Mga 6 months, ganun. Ano po bang kailangan gawin para makasali po sa... Dumaan ka sa hirap. Magbunot ka, magbuyon ka, ba't jumuti ka. Marami pagdadaanan na hirap. Lahat po to sa lang, no? Sa may Malabon City Jail pa lang po to. Wala po dun sa Bilibid. Malabon pa lang. Eh yung mga po, yung trato po sa inyo ng mga officer dun sa loob, okay naman po, wala naman bang nang-aabuso, wala naman po ganun. Sa amin nung una, meron kang nakikitang may mga mali eh. Pero hindi ka dapat magsalita dahil wala ka sa katayuan mo para magsalita dahil bagito ka lang, yung tatawag na bagito. Pag nakita mo na lang. Kunyari, mga bawal na sigarilyo. As sabihin nila, searching it pag nahuli. Kawawa yung preso. Pero sa totoo lang, sa mga nagbabantay sa mga BGMP yun, sigarilyo nila, mga illegal. Cellphone, yan, sa mga yan eh. Sa mga jail guard. Ganun talaga kasi pag yun, isinuplong mo, kawawa ka naman sa mga nanunungkulan, mga mayor.
ikaw ang pag-iinitan. Bubugbugin ka. O minsan, siyempre, kakosa mo, kaya nagkakakalulu mo, buburahan ka. Ganyan nangyayari. Kaya tumahimik ka na lang pag bagito ka. Yung sa inyo po ba, kamusta po yung mga mayor po doon? Yung talagang maaangas po ba talaga? Yung talagang babanatan? Hindi naman maangas. Basta sumunod ka lang, rumispeto ka lang. Maganda na yung pangungulungan mo, basta meron ka respeto lang sa tao, yun lang. Kasi hindi naman lahat ng nakakulong masama eh. Bigyan mo lang sila ng respeto, babalikan ka lang nila ng respeto, gano'n naman yan. Ano po yung ano, yung parang rules doon ng mga mayor? Meron kami doon mga Magna Carta, natawag na Magna Carta. 10 yun. Isa din, natandaan ko yung pakikiapid. Bawal makipid ng asawa, mga agaw lang. Asawa ng may asawa, lalo na sa kakosa. Bawal manilip. Kailangan respeto, igalang yung mga empleyado na naka-uniforme man o hindi. Yung mga pinagbabawal, bawal magnakaw. Mga mabibigat na parusa. Pagka nilabag po yun, ano? Pag nilabag, meron ng mga parusa yan. Katulad ng nagnakaw ka. Meron yan, dadapaan mo yan. Dadapa ka yan, mababa dyan, 10. Pag nakiapid ka naman, buburahan ka dyan. Mawawalan ka ng tatak, mawawalan ka ng boses sa pangkat. Ganyan din sa amin. Pero yung mga nasa kwerna po, okay lang naman sila, hindi naman po sila ginagalaw ng mga may Yung kwerna? Opo. Yung kwerna, ang tasawag na kwerna, dito lang sa detention. Pero may kwerna rin sa Malabon Jail na sa malaki na, yung mga ibang pangkat, tinatawag na. Binuburahan kasi yun. Magiging kwerna yan. May komando, napasok sa Malabon Jail. Kasi solid yung Malabon Jail. Pagka napasok ko dyan, sigurado buburahan ka pag ibang pangkat ka. Yung tatawagin na kwerna. Pero iba, nagpapalagay na rin na Sputnik. Mga ibang pangkat. Pero pag ano po, yung wala pong pangkat, kunwari to si ano, hindi naman po siya yung parang guguluhin ng mga may pangkat. Hindi naman, basta ano ka lang, yung pumino ka, yung gumalaw ka na maayos. Kasi pag wala kang tatak doon, wala kang pagsusumbungan doon. Wala kang kakampi sa'yo doon eh. Wala naman pong ano, yung riot na nangyayari. Riot de, solid kasi yun sa Malabon Jail. Solid, wala riot doon. Doon po sa ano, nung nasa Bilibid na po kayo, kamusta naman po ito? Sa Bilibid kami, talagang bawal ang tanga. Sinasabi nila, bawal ang tanga. Kaya pag tatanga-tanga ka doon, mamamatay ka doon eh. Pero wala naman ako nakitang doon. Pinatay na Meron doon mga riot talaga. Riot. Nakalaban namin yun yung komando. Mga traidor, mga tutulog yung mga kakakosa namin sa plaza, pinagsasaksak nila. Pinagsasaksak nila yun, nagkagulo doon. Hanggang sa sumali na rin pati mga empleyado ron. Kagulo. Sobrang nakakatakot talaga, maririnig mo yung kahit natutulog ka, gapangan ng gapangan, bawian ng bawian. Yun lang. Pero naareglo yun, pera-pera lang din. Naareglo lang yun. Pagka ganun po, ano pong ginagawa ng mga guard? Parang naglalabas na ba ng baril, ganun? O Nandun mga nakapalibot sila sa pinatawag silang parang baluarte ng mga guard doon. Ini-snipe nila. Mga nakikipaglaban doon. Binabaril nila. Yung parang bola. Pag tinamaan ka, pasa talaga abutin mo eh. Tumutumba talaga. Binabaril nila. pagka ganun po, kahit may nagbabaril-baril na, hindi pa rin tumitigil yung away po. May ganun Oo, di pa tumitigil. Pag sumirena na yan, dadating na yung mga staff niyan. Papasok na. Taguan na yung mga kakusa namin. Kakaroon na searching, kukuha yung mga gamit. Pagka kunwari po nahuli yung may nahuli sila, yung mga pumasok ng mga polis po, ganun. Ano pong mangyayari dun sa nahuli? Yung binabartuloy na ng mga jail guard, binabartuloy na. Yun naman utos ni Gerald Bantag eh. Ano po yung Bartolina po? Ano po yung ginagawa? Bartolina yung tinatawag na mga makukulit, mga matitigas ang ulo, doon po nilalagay. Pero isang kulungan lang din yun. Kulungan lang din siya. Bawal ka lang din lumabas, bawal ka lang may dalaw. Lahat bawal sa'yo. Doon ka lang, malahimik ka na andyan. Kayo po ba naranasan nyo na Bartolina po? Hindi pa. Hindi pa ako na Bartolina. Pero yung kadalasan ng mga kasama ko na Bartolina, yun ang sinasabi. Kayo po ba, kadalasan po ba meron namang dumadalaw po sa inyo doon? O Isang beses lang ako dinalaw dun eh, ng mama ko.
Hindi ko naman inisip yung dalaw doon kasi masaya kasi doon eh. Kala ko nakakatakot. Yung napapanood natin sa TV, hindi Opo, totoo yun. Hindi totoo yun. Pagdating mo doon, wala lang doon babae. Pero lahat ng saya nandun. Nakakalungkot lang doon pag matutulog ka. Siyempre, isipin mo pamilya mo, hindi mo sila kasama. Magulat ka, mga kakosa mo natutulog nasa likod, umiiyak. Iniisip niya yung pamilya nila. Yun yung nakakalungkot doon pag matutulog na. Pero maghapon, ang saya. May basketball. Ay po, ano po ba yung kadalasang ano nyo doon? Yung parang Nalibang ako na sa gawain, mga gawain kasi nagpapatubig ako sa simbahan. Kaya medyo nalibang-libang din ako doon. Nagulat lang ako, laya na ako. Laya ka na, 2:00 madaling araw. Pinalabas na ako. Hintayin mo na release paper mo sa labas. Sabi sa akin. So araw-araw po yun lang yung parang routine nyo talagang. Yun lang ginagawa ko doon. Tapos minsan pagluluto ko muna yung pisang ko doon mayor. Tapos pagtas ko magluto, diretso na gawain. Punta ako sa mga gawaan ng mga barko na nasa bote. Doon ako nag-aaral. Ayun po yung din ako talagang doon. ginagawa nyo doon. Oo. Kasi pwede naman yun eh. Punta ka sa mga ginagawa nila doon, mga nagde-drawing. May mga ibang programa pa po ba sila doon para Maraming programa yung Muntinlupa. Dami kasing pera talaga doon sa Munti. Napakaraming pera. Lalo na dumating yung mga ampatuan. Naku, 2 araw lang kasi. Nung pagdating ng ampatuan, 2 araw laya na ako. Medyo hindi ko na dama. Pero sabi sa akin ng pisang ko doon, sayang, umuwi ka kagad. Nandito na ampatuan eh, daming pera. Paago daw ng pera doon eh. Isang building nga, binili nila eh. Binili nila kay Gerald Bantag. Bakit po marami pera pagka nandun yung ano po ba ginagawa? Siyempre, pag pera kasi makapangyarihan yan eh. Kaya nilang bilhin lahat yan eh. Gulat na. Parang ano po kayo, parang mag-serve kayo sa kanila, ganun, parang. Hindi naman, parang ganun din. Utusan ka naman yan eh. Bili mo ako ng ganito, bili mo ako ng ganito. Ganun, bibigyan ka pera. Yung nga, maglungkot-lungkota ka naman, daan ka Chinese eh. Bibigyan ka 2,000 eh. Bawal lungkot dito sa Munti, bawal dito malungkot. Sabi, naalala ko yung pamilya ko. Gulat ako, bigyan ako 2,000. Pagka nagsasabing mahirap sa Munti, wala daw, hindi daw sila nagkakapera. Hindi totoo yun. Mga tamad lang sila kasi tulog sila ng tulog. Pero doon, pag doon, nakapamo yung galawan doon, talagang may pera. Pera doon. Pero totoo naman po yung nakikita ko dati sa TV na yung ibang lugar doon may mga TV sila, yung may mga rep pa, yung ganun. Oo, totoo yun. Totoo po yun. Totoo yun. Yung nagpapanood ako sa TV na ginigiba, mga kubol, yun ang di totoo. Yun ang di totoo. Kasi, tinatayo yun, pagkakuha ng camera, babagsak yun. Kinukuha ng camera, bumabagsak. Tatayo uli yun, pipinturahan ng iba, bayaran na yung media eh. Yan naman yung mga yan eh, babayaran nila. Alam mo yung sinisira doon, harapan lang, hindi sinisira yung loob. Hindi nila kaya pasukin yung loob eh, lumalaban yung mga preso eh. Lumalaban yung preso, pero sabi nila matapang si Bantag. Ako, hindi totoo matapang si Bantag. Sabi nila, Berdugo. Hindi totoo yun, hindi totoo, napakabait ni Bantag. Pera-pera lang. Bantag ganyan. Hindi totoo yun, Berdugo. Pero okay naman po yung pakikisama sa inyo ng mga ano doon. Oo, pera-pera kasi doon. Ano lang yan, yung mga sasabi na namamatay doon, mga taliwas yan. Si Mayor Sanchez, di ba? Sabi, inatake raw. Sabi, inatake. Hindi totoo yun, inatake ng preso. Yan ang totoo. Inatake siya ng preso. Hindi siya inatake sa puso. Hindi. Inatake ng preso. Mga namatay doon na preso. Mga taliwas yun, mga nagsusumbong, hindi nakikisama. Kailangan doon makisama ka para tumagal ka. Minsan po ba na napaaway na rin po kayo doon sa loob po? Minsan, hindi naman away, kasagutan lang. Kasi siyempre malakas loob ko, nandun sila sa baluarte ng Sputnik eh. Bilang babalang-balang ang kasagutin. Sinagot-sagot ko din siya. Na malaking tao yun. Hindi naman nakakatakot yung mga ganun, malalaking tao, may marami tato. Kung matakot doon, kasi marami kayo. Marami yung mga natawag na birador namin nasa likod lang, mga bata lang. Kaya hindi ka pababayaan nun.
Mahal na mahal ka ng mga kakosa mo pagka pasugatan ka lang nga, nakikipagpatayan yung ano, mga kakosa mo sa likod eh. Pasugatan ka lang nun ha. Ganun ka mahal nung mga kakosa doon sa Munti. Pero ano po, yung parang gang to gang na ano, hindi naman siya madalas o madalas talaga yung... Hindi, madalas naggigirian pero naareglo ng pera. Pera na lang yan pare, yung mga kumakommander doon. Bayaran lang na natin. Talagang gusto na lang din ng ano, yung mapayapa lahat. Kaya pala lang. Kasi nag-uusap din yan, yung mga commander, nag-uusap din yan. Hindi mo nagmadalas nag-aaway yan. Pero sa tingin niyo po ba yung pagkakulong po ninyo, talagang binago naman po yung buhay po ninyo? Sarili. Kasi napunta ako sa gawain. Talagang nagsisi ako lang gusto nun eh. Bakit nandito ako? Kumusta na kayong mga anak ko? Sabi ko, pag bigyan lang ako ng pagkakataon, baguhin, magbabago talaga ako. Ano po yung naramdaman nyo nung, alam niyo po yun, nung pumasok po kayo sa loob, tapos alam niyo iiwan niyo po yung anak po ninyo? Una, natatakot ako. Siyempre, ang layo nun. Dito nga sa Malabon Jail hindi ako madalaw-dalaw eh. Lalo na doon, napakalayo na nun, Muntinlupa. Lalong sa inisip ko, wala na talaga lahat. Kasi natulad ako ng ng life. Ibig sabihin, wala na talaga akong laya eh. Sabi ko sa kanya, wala na talaga laya. Kaya inisip ko, wala na lahat talaga. Pati asawa, wala na. Ano po ba? May naging parang psychological o mental effect po sa inyo yung pangungulungan po ninyo? Kaya pagkalayo po sa pamilya, di ba? Meron naman. Siyempre, hindi natin maiwasan yung isipin lagi sila. Ngayon, malalaki na, puro babae pa naman mga anak ko. Siyempre, sino magpuprotekta sa kanila? Di ba? Nandito na ako sa loob ng Muntinlupa. Wala ka po, kahit na magsalita ako ng magsalita, wala, di rin sila matatakot dahil nasa loob ako. Layo ko eh. Nabanggit niyo po kanina yung ano, di ba? Yung mga ibang preso doon paggabi, makikita niyo na lang umiiyak. Ganun po talaga doon sa loob na yung halos lahat iniisip yung pamilya nila pag Ganun talaga. Alam mo, napakasaya nila. Pero pagdating ng gabi, makikita mo, basta umiyak ka. Naalala ko yung anak ko, birthday pa lang ngayon. Ganun mga emosyon na minsan, pag Pasko. Siyempre, New Year, palapa kami, talo na kami ng talunan. Pero mga bandang alauna na, makita mo mga kosa mo sa likod. Sisiyakan. Bawal mo sila sitahin, pagagalitan ka ng mayor, biyaan mo ilabas na emosyon nila. Makiisa ka na lang, iiyak ka na lang din. So, hinahayaan na lang din po talaga. May mga ganung bagay, kailangan bigay mong nila. Sa ano po, sa pamilya po ninyo, may naging epekto po ba sa kanila yung pangungulong? Malaking naging epekto doon kasi ako lang talagang inaasahan ng mama ko noon eh. Sabi ko, saan sila kumukuha ng pagkain, saan sila... Di ko alam paano nabuhay yung mama ko nung ganung katagal, 12 years, wala ako, di ko alam. Siguro tulong na lang din ng mga kapatid. Siguro masipag kasi mama ko, nagtitinda. Gulat nga ako na nataguyod niya yung tatlong anak ko eh. Sa buong pangungulungan po ninyo, no? Ano po yung parang pinanghahawakan nyo? Parang pinanghawakan nyo ng pag-asa para... Sa akin yan, pinanghawakan ko yung anak ko eh. Sabi ko, lahat naman may laya. Sigurado makakalaya ako dito. Yung inaano ko kasi anak ko nag-aaral. Kasi pag yung anak ko eh. Yun ang panghawakan ko talaga. Bibigyan ako ng laya. Mabibigyan ako ng laya kasi maraming lumalaya. Ano po yung masasabi nyo parang pinaka natutunan nyo po dun sa loob? Ang natutunan ko sa loob eh, dun lang, una sa lahat yung kailangan marunong ka rumispeto sa tao para irespeto ka rin nila. Makikisama ka. Pagka gago ka rin sa Munti, mas marami kang magiging katapat, mas maraming gago sa Munti. Mas marami kang makakaaway. Pero kung respeto lang ibibigay mo, bibigyan ka na lang ng respeto kahit wala kang dalaw. Yun lang, makasama ka lang. Kahit wala kang dalaw, basta marunong ka makasama, mabubuhay ka. Ano po ba yung may napansin po ba kayong malaking difference dun sa Muntinlupa at saka dun sa Malabon? Mas maganda talaga nung sa Muntinlupa. Sa Malabon Jail kasi, hindi ka makadiskarte ng pera doon. Sa Muntinlupa, nakakadiskarte ka. Samantalang sa Malabon Jail, andun ka lang, kakain ka nung pagkain may lupa.
Di mo alam, gulay-gulay na ano, na nilaga. Di mo alam kung anong luto eh. Doon sa Munti, sarap ng pagkain eh. Sa Muntinlupa, may tinatawag din na rancho. Bibigay sa iyo, minsan nung pandemya, bibigay sa amin sa linggong pagkain namin. Bigas, itlog, langgulisa, damit, sapatos. Buwan-buwan yun, bibigay sabon. Isang box na ganun yun, bibigay sa iyo doon. Sa Malabon po hindi ganun. Ang Malabon, hindi ganun eh. Yung talagang pagkain doon, talong na nilaga. Lalagyan ng sabaw at asin. Di mo makakain. Kaya makakain ka doon pagka nandiyan yung dalaw mo. Kaya makisama ka lang doon. Kakain ka na masarap. Ito po, no, masasabi niyo po bang effective naman yung programa ng BJMP o kaya Pucor para mabago yung buhay ng isang preso po? Hindi effective yung mga ginagawa ng ano doon. Kasi kadalasan yung mga illegal nga, sila pa yung nagpapasok ron eh. Sa Malabon Jail. Pero sa ano talaga, masasabi kong magandang pamamalakad sa ano, sa Muntinlupa. Talagang maano yung pagbabago mo. May realize mo, mali pala ito. Diba? Nung ano po, no, nung nakalaya na po kayo, ano po yung naramdaman po ninyo? Malaking pagbabago, siyempre. Masaya, siyempre. Makakuwi na ako sa amin. Salubong ko yung mga anak ko. Masaya, marami sumalubong din sa akin. Yung iba siguro natakot din kasi galing ka ng Munti. Pero hindi naman, sabi ko, hindi ako nagbago. Galing man ako ng Munti, ganito pa rin ako. Hindi naman sa akin. Ilang taon po ba kayo nung pumasok po kayo? Tapos nung lumabas? Nung napasok ako, 31 ako. Nung lumabas na ako, 42. 43. Malaking haba-haba po talaga. Ang haba, ang sobra. Kaya lang yung mga bata, malalaki na. Yung, Ano po yung parang reaction nyo nung nakita nyo po yung mga anak po ninyo na malaki na? malalaki na. Isa nga, may asawa na eh. Gulat ako eh. Sabi ko eh, dito na ako anak eh. Naloko ko yung batas. Nandito na, nakabalik na ako. Masaya naman Ano po na, sila. masaya. Nanalo ko sa pila eh. Nanalo ko sa pila. Natulan ako ng life eh. Tapos nung inapila ng attorney namin, mga ilang buwan lang nanalo na ako eh. Nasa RDC pa lang ako, panalo na ako sa apila eh. Ang problema lang nun, naabot ako ng pandemya. Di ba, ang second wave pa. Dapat 2019, nabiyahe ako. 2019, laya na din ako. Parang ganun. Inabot pa ako ng 2021. Kasi nagkaroon ng second wave yung yung pandemya. Tapos hindi po kayo pinapalabas. Wala pong pinapalabas nung Bawal time po. nga. Sino mag-aasikaso sa papel mo? Oo nga, laya ka na. Sino mag-aasikaso ng papel mo? Eh kami nga bawal lumabas, sabi ng mga empleyado ron. Iyak tawa ako doon, kaya nag-iingat na ako doon. Kasi laya na ako eh. Pagkatapos lang ng pandemya na to, uwi na ako. Sabi ko, doon ako tumagal eh. Dapat 3 buwan lang ako sa Munti eh. Nung ano po, no, nung pagkalaya po ninyo, ano po yung pinakaunang ginawa po ninyo? Unang maglaya ko, siyempre inisip ko makapagtrabaho ng maayos. Kaya lang nahirapan ako. Dahil nga galing ako sa Munti, ang hirap talaga maghanap ng trabaho. Meron nagtiwala sa akin dito sa Bulacan. Nakapagtrabaho ako dyan. Kaya lang, yung trabaho, bihira lang. Saka hindi ka kasya, hindi sasapat sa akin. Kasi mama ko, nangangailangan ng maintenance na gamot. Yes, hanggang sa napasok ulit ako sa ano. Nakulong ulit ako, siguro mga 6 na beses na ako nakulong ulit. Kaya na kinakasuhan na ako ng ano ba tawag ito? Gambling. Sa akin, gambling, wala naman kayo na uli, sir. Eh, dati ka na drugs, sige na, magpahinga ka na muna. Eh, hindi ako naggaganyan, sir. Wala kang magawa. Huhulihin ka na lang bigla eh, pagka ano yung laban namin dun. Kaya ginagawa ko, iingat na lang, tatago ako kahit hindi naman ako wanted. Ano yung laban namin nun? Nakulong po ulit kayo. Maraming beses din. Pero yung kinakaso lang sa akin, ano lang, gambling. Kaya nga, magtataka ako, ba't nyo ako huliin? Bakit nyo ako huliin? Anong kakaso mo sa akin? Gambling. O gambling, di naman ako nagsusugal. Wala naman nanguhuli, sir. Pero pag nahuli po kayo nun, nakakalaya din po kayo agad. Oo, 10 days o hanggang 1 month. Bubunuin ko. Ang problema lang nga,
Kakasuhan ka nila nang wala ka namang ginagawa. Nakita ka lang nila. Bakit nakatambi ka dyan? O, sama ka na. O, sama ka na. Ano po ba yung hinahanap nila pagka ganun po yung... Yung alam ka, alam nila, nagbibenta ulit ako ng drugs eh. Eh, wala naman sir eh. Wala naman sila nahuhuli. Kakasuhan ka lang nila. Ano laban ko nun? Siyempre, may bayad na ako eh. Pag nakita lang nila ako, huli nila ako eh. Hindi ko alam paano. Talagang minsan nagtatanong ako, paano kaya mababago to? Pero kahit po hindi naman ako yung nagbebenta. No? Wala. Hindi ako nagbibenta niyan. Talaga nagtatrabaho na lang po ng... Naghahanap ng trabaho, ganyan. Pero, gaya nga na sinabi ko, katrabaho ka na, tapos huliin ka pa rin. Di ba? Hindi naabala yung trabaho mo, hanggang sa matanggal ka na naman kasi isang buwan kang kukulong eh. Eto po, no, nung nakalaya po kayo, galing po sa kulungan po, yung sa Muntinlupa, may napansin po ba kayong parang sobrang laking pagbabago ng mundo po? Kasi di ba, matagal po kayo ng kulungan, 12 years din. Nung simula na pumasok kayo hanggang sa paglabas po ninyo, may napansin po ba kayong, alam mo yun, malaking pagbabago sa mundo po? Meron naman eh, lalong umirap ang buhay kasi medyo na sa pandemya nun eh. Lalong umirap ang buhay. Inisip ko na bumalik ulit sa drugs. Kaya lang, siyempre inisip ko yung mga anak ko, dalaga na. Ayokong kamuhin nila ako, di ba? Kaya nagpipilit talaga ako magtrabaho nun. Ngayon po, kamusta naman po yung buhay-buhay po? Ito, tambay-tambay na lang. Pagka may mga gig sa pagdarap, sumasama na lang ako. Minsan nakabot na naman ako. Mga bar-bar. So, nagpe-perform na lang po kayo? Oh, minsan, pagka naimbitan, kasi may mga kanta akong minsan nagugustuhan din ng mga kaibigan natin. Okay, kantayin mo dito, abutan na lang kitang budget. Ganun lang. Ano po bang pangarap po ninyo po? Pangarap ko lang, yung simple lang. Yung lang, maibigay ko lang yung kanta ko, ganun lang. Kumanta lang kami ng maayos lang, ayos na yun. May ayambag lang ba? Tapos okay na yun. Okay. Ano na po, plano nyo po sa hinaharap po? Ang plano ko sa hinaharap, ko lang yung pangarap ko lang naman mabigyan ng bahay mama ko eh. Yun lang. Mabigyan lang sila ng bahay kasi ang hirap talaga pag walang bahay. Eto po, final question. Ano po yung final message nyo sa mga manonood po natin? Sa mga kabataan na gusto pumasok sa pinasukan namin, mag-isip-isip kayo. Kung makulit kayo, pagandaan nyo yung pangungulungan nyo. Huwag kayo matakot makulong. Pagandaan nyo, pangungulungan nyo. Pero kung kulit-kulitan lang kayo, huwag na kayong mangulungan kasi napakahirap talaga. Ang hirap, sobrang hirap ng dinanas namin nung unang pangungulungan namin. Kaya kung kulit-kulitan lang kayo, huwag niyo nang tuloy yung mga ginagawa niyong masasama. Yun lang. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!